ang ganda pag nakaset ka, especially pag may flicker kang available to expend. Pero, pag wala ka kasing flicker, ang hirap makaset. Oo, that's true. Ang hirap makaset kapag wala kang flicker. Pero mas pinadali naman ngayon ng konti lang. Dahil yung pinakaunang cast mo pa lang ng iyong ultimate, yung implosion mo, ay talagang may stun na agad. So ang hirap iwasan kung wala kang Fury. And by the way guys, mag-watch out kayo para sa ating Smart Power prediction with the hashtag SmartPowersM5. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Tandaan nyo, hintayin ninyong lumabas ang poll. Papasok na tayo sa Land of Dawn para sa pinakaunang laro ng ating wildcard stage. It's Team SMG from Malaysia versus Team Lao na Nightmare Esports. Ano bang may expect natin dito sa early game? I expect ko, as I said kanina sa draft, mako-control talaga ng Nightmare Esports. Idea, theoretically, dapat makontrol nga nila. They have the Mortis and at the same time, lamang na lamang sila sa XP lane. So, kung magawa nila yon, maaaring may potential snowball, especially for too easy for Lexi. Pero SMG, medyo play safe din kasi sila, so alam kong kayang-kaya din nila makapalag. Tapos ang medyo na iibahan ako dito, no, yung choice of emblem dito ni Jack. Tenacity. Hindi, nag-ano siya eh. Concussive. Naka-concussive blast siya. So, ibig sabihin, bumaba yung damage output niya ng level 1. So, medyo weird. Kasi usually, when you choose the Khalid, ang goal mo talaga ay manalo ng level 1 pa lamang. At dahil dyan, nakakasabay tuloy si Smooth. Tsaka at the same time, meron din naman kasi kayong Faramis. So, expect mo, hindi na sana concussive blast eh. Kasi in terms of sustain, may added sustain ka na coming in from the Netherrealm. Oo. So, tignan nga natin ano bang reason bakit concussive blast yan. Tignan nga natin concussive blast, pero meron namang assassin emblem. Yun yung masakit. Kumbaga, ginamit lang niya para sa burst damage, pero mukhang nakakalamang nga dito si Smooth, no? Lumalabas na yung self-sustain na meron dito ang isang Terizla. So far, tahimik po ang ating laro. 25 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang pagong. I would say na medyo pwedeng umanggulo si Miko dito, no? Basta level 4 na siya. Pwede nga talaga, especially since Chopa naman yan. Tapos medyo nahihirapan din naman in terms of bush control tong Team Nightmare Esports. Aasa lang talaga sila doon sa Tigreal. Pero in 7 seconds, medyo nakakalamang yung Nightmare Esports when it comes to the positioning sa Turtle. Oh, ang delikado din dito si Smooth, no? Too easy for Lexi. Might go for the engage, pero hindi nila itutuloy dahil may Turtle na nga. O magkakaroon tayo ng malaking teamfight dito. Tingnan nga natin kung magko-contest pa nga dito si Saksha. Kasi so far, so good for Nightmare Esports. 4 sa kanila ay nandiyan na, pero Team SMG 4 din naman. Ang ganda ng pag-zone doon ni Jasmine. Pero Oy! Clutch Netherrealm doon at makakuha nga ni Too Easy for Lexi ang kauna-unahang Turtle. And disengage naman ang Nightmare Esports. Too easy for Lexi. Securing the first Turtle of the game for Nightmare Esports. Ang ganda ng ginawa ni Jasmine doon. Biruin mo, 3 yung nahuli niya sa kanyang dash plus the knock-up. Tigreal is real, guys. Hindi na siya yung pag nakita mo yung Tigreal, sisimangot ka. Tsaka in-expect ko nga dun parang sacrifice na lang. Jasmine, gagawin niya yung zone, trabaho niya para makuha yung Turtle. Pero si Soso, naka-clutch Netherrealm pa, nabuhay lahat ng miyembro ng Nightmare. Ang ganda ng ginawa ng Nightmare doon. Pero so far, in-expect naman natin to, no, that Nightmare Esports will have the edge sa early game dahil sa kanilang komposisyon. And siguro mid-game ang chance dito ng Team SMG dahil pagpasok ng late game ay pipitik na rin ang plot. Parang may nangyayari dito sa middle lane. Nakasiba nga dito si Miko onto Jasmine. And umulti na nga dito si Saksha. Nakabawi na din ang Team SMG with a kill of their own. That's the first blood going to the hands of Team SMG at dahil dyan nakalamang na sila ng bahagya in terms of gold. Sosol, Miko, nailan ako. Kinailangan mag-flicker palayo, pero ayan na nga. Out of nowhere, Smooth with the penalty zone in. Hinahabol niya si Soso, pero para makakatakas naman dito ang Nightmare Esports, ang daming ultimates na na-expend doon, pati na rin itong dalawang gold laner. Pero wala pa rin casualties for both teams. And 1-0 pa rin ang ating kill score. Napakagandang dodge ang nakita natin mula kay Sosol at kinailangan mag-flicker ni Miko doon. Pero ang ganda rin kasi ng pinakita ni Smooth doon. No? Yung game sense niya na pwede na siyang pumunta ng mid lane agad-agad para makapag-respond. So far, 1-0 pa rin ang ating kill score 4 minutes in. It's still anybody's game, no? 200 lang naman ang gold league. Tsaka grabe ang activeness ng mga XP laner natin. Kanina pa silang nagpapakiteng sa mid lane Ito early lane swap mula sa Nightmare Esports. Mukhang gusto nilang ilagay yung Khalid kung saan malapit
ang pagong. At dahil dyan, mas lalong makaka-farm. Sumabay sa lane swap ang Team SMG. Magkikita sila lahat dito sa mid lane bago ang pagong. In-expect parang nawala na nga tayong XP lane kasi yung dalawang XP lane tumatambay talaga ngayon sa middle lane and second turtle up for grabs for both teams. At sisimula na nga ito ng Nightmare. Si Smooth ngayon ay nagzo-zone out lang. Saktong damage para kay Sosol at kinailangan na niyan lumayo. Some poke as well from Jazzpin at mukhang mahihila din ng SMG papunta sa kanila. Reset para sa Turtle. Smooth ngayon, half HP. Too easy for Lexi. Nagdash lamang palayo. Grabe naman to. Guys, second Turtle pa lang sinasayawan na nila. Nagkaka-turtle dance tayo. Isipin mo, ang ganda ng effort na ginawa ng SMG para lang ma-reset. And now, Implosion Flicker play coming in from Jazzpin. Sinamaan pa ng ult coming in from Jack. And no jungler na ngayon for Team SMG. Successful take for Nightmare Esports. At nakaisa pa nga sila, pero parang hindi pa atatapos yung clash dahil they still wanna go right after Smooth. At ito na nga si Sozo going right after the kill. Nakaisa nga doon si Jazzpin at walang trade ang Team SMG. Decisive na call mula sa Nightmare Esports. Pero mukhang gustong gumanti dito ni Miko. May hila papunta sa tatlo. Nako, napahamak pa. That's going to be another kill for Lao. Nightmare Esports. Ang dami nilang nakuha doon. Turtle at 3 kills. Grabe yung play na ginawa. Tsaka yung yung discipline ng Nightmare Esports doon. Hinayaan nilang ma-reset, hinayaan nilang mag-expend ng mga skills. And nung perfect time na nauhuli na nila si Saksha, ang ganda na naman ng pagpasok doon ni Jack. Yung ulti ng Khalid, saktong-sakto to bring down the jungler. Tapos wala na yung jungler Nightmare Esports. Akala ko nga, kukunin lang nila yung Turtle, pero dumalawa pa sila, nag-plus 2 kills pa. Combo pala talaga ang gusto dito ng Nightmare, no? Kapag nakapasok with a Flicker Implosion ay may rectang Khalid ultimate na talagang babagsak sa'yo. And the beautiful part about this is Nightmare Esports, despite their efforts here, talagang malapit pa rin ang ating laro. Kung sasabihin mo sa aking 3-1 ang kill score at may 2 turtles sa head, usually 1.5, 2k gold lead. Pero malapit-lapit pa rin. Wala pang 1,000 ang lamang. Team SMG, they find one. Ang ganda ng pick-off dito ni Jazzpin. Pero parang hindi ata umabot yung Netherrealm sa kanya. And now Kami, ang ganda ng pagpasok with the Blazing Duet. Kulang pa sa damage kahit may DHS. Walang casualties. Ultimates keeps expanding. Pero grabe yung responde ng dalawang kupunan. Clutch talaga yung Netherrealm ni Sosol dun, no? Kung naalala nyo ang pinag-usapan natin sa draft, mahilig maglaro ng sustain heroes ito si Sosol. So, makaklasify natin siya bilang isa sa mga mid laner na defensive maglaro at napakabilis ng kanyang reflexes. Kasi ang importante, kapag defensive yung mga heroes mo, kailangan mabilis ka eh. Yung reflex mo dapat mabilis eh. Tsaka hindi lang dapat mabilis, kailangan alam mo din kung kailan talaga ikakasa. Hindi yung mapinok ka lang, ikakasa mo kaagad. Proper timing and proper decision making. And so far, nagagawa ni Soso. Ang dami niyang nasisave from Nightmare Esports pero parang hindi niya ata maliligtas ang sarili niya. Dahil yung Torn Apart Memory ay tumama na nga. Ang ganda ng response doon ng Team SMG. They got the turret plus the kill. Nagamit na rin kasi ang Netherrealm. 1 kill, 1 turret at nasa SMG na nga ang gold lead. Nahanap pa din si Too Easy for Lexi. 2 ultimates by Netherrealm na ulit. Grabe, 3 circle yung mga ultimates sa kinakasa ngayon ng dalawang kupunan. And Sasa Amigo will fall down pero si Smooth may sagot naman doon. Nagamit na nga din yung penalty zone. So far, so good pa rin for Nightmare Esports pero parang Team SMG sila makakakuha ng turtle sa taas. Cross map trades lamang. Mukhang turtle ang kukunin ng SMG at Torre naman para sa Nightmare Esports. Tumatalon-talon din ang ating gold lead. Sa ngayon, nasa kamay ng Team SMG pero maya-maya lamang ay pwedeng bumalik sa Nightmare Esports. Still anybody's game, 8 minutes in. Napakalapit ng ating game number 1. Medyo concerning to for Team SMG kasi nahahayaan nilang mag-push, mag-farm itong si Kami. Oo, wala pa siyang kill participation. Pero in terms of kung sino na shutdown, si Sasa kasi na-shutdown na eh. Si Kami hindi pa. Tapos ngayon, kakabili lang ng golden staff. So medyo mararamdaman natin siya mamaya katulad ng pagramdam natin dito sa sipa ni Miko. That's gonna be a takedown for Team SMG. Binigyan ng TikTok play, no? Talagang binigyan ng flicker with that Way of the Dragon. And this time around, SMG, dahil may nangyari sa Nightmare Esports doon sa baba, ay may ginawa sila sa itaas. I love to say this na yung mga teams na to ay alam nila na hindi mo kailangan mag-respond all the time. Nagfo-focus sila sa mga plays na pwede nilang gawin. Calculated talaga bawat galaw. Kahit hindi sila masyado reactive,
yung tipong may naganap sa baba, hindi nila necessarily kailangan gumanap doon sa opposing lane. Pero teka lang, too easy for Lexi dito na paggamit ng Retribution dahil ayaw siya tigilan ni Stormy and clutch Black Shoes, pati na rin Netherrealm. Pero this is a good sign for Team SMG. Wala na yung Netherrealm, pwede sila mag-force ng clash. And slowly, nakokontrol na nga ng Team SMG ang larong ito dahil sa kanilang map control. 2,000 na ang kanilang gold lead. 9 minutes in at dahil yan sa kanilang abilidad na pumasok at pumasok muli sa mapa ng Nightmare Esports at pine-pressure na nga nila ang mid lane. Smooth na doon sa may gilid to apply some pressure pero mukhang hindi nila itutuloy ang engage. Team SMG kasi nakuha na nila yung gusto nila, which is to get that middle lane turret, and that opens up the jungle of too easy for Lexi. Mas makaka-initiate more, mas makaka-provide pa ng vision si Miko with that play. Item check tayo sa ating mga gold laners. Medyo malaki ang ating gap in terms of gold para sa ating mga gold laners. 2,000. Pero si Jack, nako! Uy, Sandguard, is it gonna be enough? Pero sabi ni Saksa, masyadong masakit ang aking mga musically beats dahil mapapatay niya doon si Jack. Perfect rhythm din kasi, boy. Oo. Yun yung max damage na pwedeng ilabas ng Joy. Kung lalaroin nyo ang Joy ngayon, yan, pag nakita nyo 3 kidlat, perfect rhythm, napakasakit. Pati Lord ay natutunaw. And that's the Lord secured for Team SMG. Jasmine, ayun, 3-man implosion! Oh, sinamahan pa nga doon ang Blazing Duet and Clutch Netherrealm. Unang tutumba si Miko, pero sinamahan naman ito easy for Lexi. And now, si Stormy nagwawala na kasama si Sasa dahil dalawa ang tumumba sa Nightmare Esports. Kulang pa rin sa damage. At dito na natin nakikita yung medyo gold lane gap na 2,000, no? 2 items pa lang ang Claude dito, naka DHS at pati na rin golden staff. Usually, nakikita natin ang mga Claude na tumutunaw the moment na makakuha siya ng kanyang 3rd item. It's either the Malefic Roar o kaya Corrosion Strike. Tignan natin ang nangyari sa teamfight na yon. There was a beautiful 3-man implosion. Pero kung titignan natin ay talagang kulang lang sa damage ang side ng Nightmare. Kulang tsaka maaga din ata nakasa doon yung Netherrealm eh. Kaya naman, bawas sustain pero nakikita nga talaga natin yung damage disparity. Ang sakit na ni Sasa, pati na rin mismo ni Stormy. Ito yung mga linya na hindi ka pwede magstay sa mga makikitid eh. Oo. Pagka lilyang medyo nakapag-farm na ang kalaban mo, hindi talaga pwedeng lumaban sa mga ganun kasikip. And now the Lord pushing down bottom lane. Madedepensa naman ito ng Nightmare Esports. Mid lane ngayon ay madedepensahan din. Wala pang bumabagsak na inhibitor turret. I would say this is a successful defense mula sa Lao. Successful defense pero alarming din from Nightmare Esports. Kasi si Saksa, kung nagagawa na niya yung mga ganung plays, pinapasok niya yung base kahit hindi pa nati-takedown inhibitor turret. Makikita mo na lamang talaga yung Team SMG kasi so far, so good. Saksa, kahit papaano may sustain. Oo. It's a 5K gold lead, no? Oo. And nakikita natin yan sa kamay ng mga gold laners, pati na rin dito sa ating junglers. Si Saksha, titignan natin ang kanyang lamang 3,000, halos 3,000 ang kanyang lamang. And looking at the items, no, ito yung 3-item core. Pero teka lang, Kami, ba't nag-iisa ka dyan? Na-takedown na nga doon. Isaksha, nakasipa pa nga dito si Miko onto Jasmine. I think hindi naman sustain to. That's 2 members down. And it's not looking good para sa Nightmare Esports ngayon. Yun yung mga errors na gusto mong iwasan eh. Yung mga mapipitas kayo ng kahit nga isa, nakakatakot na, 2 pa kaya. Dahil dyan, nakakuha ng isang inhibitor turret ang Team SMG. Might just be another one in the mid lane kung ipipilit nila. At mukhang ang mapipilit nila. Dahil wala pa rin naman sila Kami. Ang Tapos aga! Netherrealm pa! Ang aga nakasa doon ng Netherrealm. This is a go signal definitely for Team SMG. Pwedeng-pwede nga sila mag-overcommit eh. Pero nahila nga dito si Miko. Members of Nightmare Esports buhay na. Pero still, hindi nila nakuha yung inhibitor turret sa taas. Disiplina pa rin for Team SMG dahil in 13 seconds, meron ng Lord. And the worst part about this for Nightmare Esports ay ang Lord ay magsuspawn doon sa may lane na malayo sa kanilang non-inhibitor lanes anymore. Dahil dyan ay may malaking kalamangan ang Team SMG sa pag-take down ng Lord na to. Ito yung pwede nalang i-Lord dance at natural na magpupush ang kanilang mid lane at bot lane, forcing Nightmare Esports to defend. I would say 80% of the time sa SMG na ang Lord na to. Oh, tsaka ang laking factor din talaga ng early power spike ni Saksha. Kasi
the fact na nakakapasok siya doon, napipilitan si Soso na mag-netherrun kagad kahit wala pang initiations. Pero speaking of initiations, ang ganda na pagpasok doon ni Smooth with the 3-man penalty zone. Soso tumatakbo ngayon pero it's not gonna be enough. Tutumba din siya. That's gonna be a double kill coming in from Stormy. Nakuha pa nga nila yung Lord and I think this is the final push na kailangan ng Team SMG. It's going to be a 4v5 defense. 20 seconds before too easy for Lexi. Dadating na mga waves pero hindi pa naman ito yung may Lord enhanced push. Meron pang mga 2 o 1 minuto ang Nightmare Esports pero pwede nang ipilit ito ng SMG. Pwede na nga nilang ipilit, especially pag hindi pa ulit nakaset etong si Jasmine ngayon. At ang lakas na ng mga pokes coming in from Team SMG at naunahan pa nga doon si Kami. At pwede na mag-tower lock ang Team SMG dito. Last resort defense for Nightmare Esports pero papasok na nga din ang Lord. Naka-double kill doon si Stormy pero 3 nawala sa Team SMG. At parang hindi ata nila ma-utilize ang Lord na to pero sabi ng Team SMG, bansa namin to, kami ang unang makakapanalo. Team SMG with their aggressive plays by the mid game ay talagang na-secure ang